Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay ipagpapatuloy na po natin ang ating naputol na kwento kahapon na ang aking munting kaibigan. Napabalikwas po ako ng bangon nang maramdaman kong parang may nagsalitang boses sa aking tenga. Papungas-pungas po ako at patingin-tingin sa aking kapaligiran upang mahanap ang nagsalitang iyon sa aking tenga. Ninanaginip ata ako kanina. Mahinang bulong ko sa sarili. Ako'y tumayo na upang maglakad pa uwi ng bahay. Habang naglalakad ako, ay paulit-ulit kong iniisip ang bukas. Paano na kaya ang pag-aaral ko at ang araw-araw namin na buhay ni tatay? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa mga problema mo. Halos mapatalon ako sa bigla at takot nang marinig ko ulit ang boses na iyon. Ibig sabihin, hindi talaga ako nananaginip kanina. Lumingali nga ako sa aking kapaligiran upang hanapin kung saan nanggagaling ang boses na narinig ko. Andito ako, malapit sa tenga mo. Tingnan mo ang balikat mo. Kinakabahan akong napatingin nga sa aking balikat. Matapos marinig ang sinasabing iyon ng boses, doon ko napagmasdan ang maliit na nilalang na nakapatong sa aking balikat. Ngunit saglit lang iyon dahil nagdilim na ang paningin ko. Nagising po ako na nasa daanan ng bukid at bigla kong naalala na nawalan pala ako ng malay kanina. Okay ka na ba niyan? Napasigaw ako bigla sa takot dahil nasa harapan ko na mismo ang maliit na nilalang kanina. Anong nagawa kong kasalanan? Utal-utal ko nasambit sa nakaharap ang maliit na nilalang. Wala kang nakabang kasalanan sa akin. Sa halip, nandito ako upang tulungan ka. Ano? Tutulungan mo ako? Bakit? Mabibigyan mo ba ako ng pera? Natatakot man ay nasabi ko ito na tuloy-tuloy sa maliit na nilalang. Hindi lang pera ang kaya kong ibigay sa iyo. Kaya ko rin baguhin ng iyong buhay. Ngunit bago ko iyon gawin, mahihingin akong kapalit sa iyo. Sabi ng maliit na nilalang sa akin. Ano? Payag ka ba? Napabuntong hininga ako bago ako nagsalita. Sabihin mo muna ang kapalit na gusto mo. Sumagot naman ito sa akin bigla. Tuloy-tuloy ang buhos ng swerte sa iyong buhay. Pag tuwing Biyernes ay makakapag-alay ka sa akin ng bulaklak at buhay na manok. Naroon ang aking palasyo kung saan ka na mahinga kanina. Subalit tandaan mo na dapat sekreto ang lahat. Walang dapat na makaalam at higit sa lahat, ang aking ipinagkakaalob sa iyo na swerte ay dapat mong palaghan at huwag mo itong gamitin sa sugal. Simula nga noon ay nagbago bigla ang aking buhay. Guminhawa ang buhay ko, nakakakain na kami ng masasarap na ulam ng aking ama na ipapagumot ko na rin siya na walang anumang problema sa halaga na aking ginagastos. Sa buhay, pag may umaangat ay sigurado rin na may mga taong may inggit. Isang araw, habang ako'y pauwi ng bahay, Biyernes iyon, kagagaling ko lang doon sa duwende at nag-alay nga ng bulaklak at manok sa aking munting kaibigan. Wala po akong kaalam-alam na may lihim pong nagmamatyag sa akin. Puputulin ulit natin ang kwentong ito at abangan po ang part 3 bukas. Huwag pong kaliligtaang i-like, i-share ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.